Igan, sumasabay sa init ng panahon ng pagsiklab ng magkakasunod na sunog sa Metro Manila. Kasama rito ang sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila na patuloy na inaapula. Nasa 500 pamilya ang nasunugan. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, pahirapan sa mga bombero na apulahin ng sunog na tumupok sa mga kabahayan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang mga bahay kasi nakatayo sa paligid ng dagat. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bombero mula sa BFP at fire volunteer para pagtulungan apulahin ng sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa Isla Puting Bato. Bago mag-alas 4 ng hapon nang ideklara ng BFP ang first alarm. Pero sa bilis ng paglaki nito, pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, umabot na ito sa Task Force Alpha. Dikit-dikit ang mga bahay. Karamihan daw ay gawa sa light materials. Sa May Manila International Container Terminal o MICT na, pumwesto ang mga bombero para apulahin ng nagngangalit na apoy. Malapitang binomba ng tubig ng mga bombero ang mga nagliliyab na bahay. Maggantuan dito. Buti may nakuha kayong mga gamit ng... Wala. Wala kayo nakuha? Ito nga po, wala nakuha. Ate ko. Makapal na usok na rin ang bumabalot sa mga bahay. Bumutas na sila ng mga pader para mailusot ang kanilang mga hose sa mga nasusunog na bahay. Wala kasing mapupwestuhan ng fire truck sa may focal point ng apoy sa may Isla Puting Bato. Katabi na kasi ito halos ng Manila Bay. Gamit ng mga bombero ang kanilang mga hagdan, inaakyat na nila ang mga pader mula sa MICT para makatawid sa Isla Puting Bato. Sa lakas ng hangin at apoy, ilang bombero ang napaatras. Ilan din sa kanila napatago pa sa likuran ng mga container. May napaupo nga sa sobrang pagod. Ilan sa mga nasunugan tumawid bakod na rin pa MICT. Gamit ang hagdan, tumawid na rin ang ilang residente bitbit ang kanilang mga naisalbang gamit pa MICT. Kita namin yung malakas na yung usok, kaya bigla kaming siksikan yan sir. Dahil mga puro bahay na yan, walang bakante. Gumamit na rin ng mga fireboat ang BFP para maapula ang focal point ng sunog. Wala pa naman na itatalang sugatan dahil sa insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Inaalam pa kung ilang residente ang naapektuhan. Pia Igan, pasado alas 8 ngayong gabi nang edeklarang under control ang sunog. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nasunugan, lalo na para sa mga bata. Inihanda na ng Manila DRRMO ang Delpan Covered Court para pansamantalang tuluyan ng mga nasunugan sa Isla Puting Bato. Naghanda na rin sila ng mga modular tents at pagkain. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.